lapit ulit natin kay attorney. Attorney. Ano ba yung isa niya dito? May nakita ko kahapon eh. Posibleng makulong si Cheese. Makukulong si Cheese. Really? Allah, si Cheese guys, makukulong daw. At di na makatakbo sa election. Bakit? Parang impeachment na ba ang style niya? Perpetual disqualification? O ito, pakinggan nga natin to. O mabsat, sa mga di pa naka-like at subscribe dyan, like and subscribe po. Ito, pakinggan natin si attorney ulit. Posibleng hindi na makatakbo si Cheese sa eleksyon ayon kay Attorney Makalintal. Ooh, really? Dahil sa illegal na donasyon. Ito na naman yung 30 million sa kanya. Donasyon niya nung 2022, mga kabsat. Okay, here we go. Agoy! Ilang months daw? Ilang months? 1 year? One year to 6 years imprisonment. Nako, G's, handa ka ba? Pag napatunayan na nagkasala ka dyan, na tumanggap ka ng donasyon sa isang kontraktor o kaya kung sino man na dapat na dyan, no? Na hindi dapat, na bawal, no? Nako po, Cheese! Laki problema ni Cheese ngayon, mga kabsat. Tuloy, Michael Bangan, shoutout kabsat. Mirna Cambolia, Michael Love, shoutout kabsat. Ayan. Yan ang nasabi ko eh, perpetual disqualification eh. Agoy! Sige. Intro pa lang pala yun. Kumbaga highlight yun. O sige, again guys, huwag kalimutan mag-like and subscribe po. Okay, tuloy. Cheese! Ay, cheese tuloy. Gumagalaw ba? Wait lang ah. Ba't parang hindi gumagalaw? Wait lang ah. Saglit lang. Tanggalin ko muna. Bakit parang hindi ko siya gumagalaw sa kanin? Ito. Okay, here we go. Receiving campaign donations from government contractors is Sabas ba? a veteran election lawyer reminding elected officials receiving campaign donations from government contractors is illegal. Attorney Romulo Makalintal cited the Omnibus Election Code and 2 COMELEC resolutions that ban persons who hold government contracts or subcontracts from making any contribution for partisan political activity. Makalintal adds this election offense carries a penalty of 1 to 6 years imprisonment and disqualification to hold public office. Earlier this week, Senate President Francis Escudero admitted receiving a campaign donation in the 2022 polls from the president of Central Waste Construction and Development Incorporated, one of 15 government contractors identified by President Marcos, having bagged a huge chunk of the budget for flood control projects. Sige po, pag-usapan natin ito, no? Kasi kayo mismo naglabas rin po kayo ng pahayag tungkol dito. No? Meron bang pananagutan itong si Senator Cheese Escudero dito sa kanyang pagtanggap ng campaign contribution from a government contractor? Well, depende yun kung sino ang nagbigay sa kanya o paano ibinigay sa kanya. Kasi sa yung batas, medyo kalabon din ng konti. No? Sinasabi kasi ng batas na ang isang korporasyon o isang entity o sinumang tao na mayroong kontrata sa gobyerno ay hindi pwedeng magbigay ng anumang contribution for partisan political activity. So yung bang nagbigay kay Cheese ay siya ba ay nagbigay in his personal capacity? O nagbigay siya bilang, o ang korporasyon niya mismo ang nagbigay. Hindi ko alam kung ano ang nakalagay sa kanyang sose. Kung ang nakalagay sa kanyang sose ay yung tao mismo, yung sinasabi niya si Libuano, o yung sinasabi niyang korporasyon na kung saan presidente itong si Mr. Lubiano, yung Centerways. So, ano po? Opo, attorney, liwanagin ko lang. Anong difference kung ang nagbigay yung tao
at saka yung korporasyon? Ano pong Kasi pinagkaiba? yung tinatawag na yung separate personality Maganda yan kasi 'di ba yung tao, siya yung presidente ng korporasyon. O sige tuloy. ng stockholders at saka ng korporasyon. Sa ilalim kasi ng Corporation Code, yung korporasyon is a juridical entity. Samantalang yung mga stockholders sila mga natural persons. Ngayon, kung nagbigay niya na yung sinasabing in my private capacity, hindi ito bigay ng korporasyon, kundi ito bigay ko, maaari yun na sasabihin niya. No, So, doon lamang siya makakalusot. Pero, base doon sa kanyang statement, galing doon sa korporasyon. Kung galing doon sa korporasyon, yung 30 million na yun, medyo dapat may paliwanag siya sa Commission on Elections tungkol sa bagay na yan. At dapat ito ay tingnan kung mayroong paglabag sa Section 95C ng Omnibus Election Code. Ang narinig ko sinasabi ni Chairman Garcia ay ang Section 95C daw ng Omnibus Election Code refers only to the donor. Nagbigay daw. Doon lang sa nagbigay. Kasi titingnan mo nga naman ang Section 95C, no contribution for partisan political activity shall be made by that company or by that person who has business with the government. So parang lumalabas na ang may liability yung nagbigay o yung nag-contribute. Ngunit dapat siguro ding alalahanin ni Mr. Chairman Garcia na meron silang ipinalabas na implementing rules and regulations sapagkat sa ilalim ng ating batas, ang anumang provision ng Omnibus Election Code ay maaari lamang ma-implement through the implementing rules and regulations na ginagawa ng Commission on Elections. At noong 2022, naglabas sila ng resolution number 10772. At noong 2025 naman, or 2025 election, ng resolution 11109. Yan ang inabas ng COMELEC. At dyan ay sinabi nila na walang kandidato o na po pwedeng tumanggap ng nasabing mga donasyon from that corporation, no? From a corporation or any entity or any person doing business with the government. So mukhang talibas ito sa sinasabi ni Chairman Garcia na it applies only to donor or contributor. Kasi maging ang kanilang rules and regulations sinasabi na itong batas nito shall apply also to those who receive directly or indirectly from that particular corporation. Okay, ang susunod na tanong ko po yan, Attorney Mac. Paano mapapalusutan yan, kunwari ng isang katulad ni Senator Chis Escudero? Pwede bang gamitin na argument na, teka, ang argument namin ay sa Omnibus Election Code, ang paparusahan ay yung donor. Pero sa resolution ng COMELEC, damay pati yung tumanggap. Which is logical, di ba? So anong mananaig po doon? Well, depende na sa anong interpretasyon ng Commission on Elections. Pero sa akin, dapat siyempre manig yung implementing rules and regulations sapagkat yun ang nagpapatakbo ng nasabing batas. Ang COMELEC ang pinatasan ng ating batas na siyang magpatupad ng batas na yun. Ano? So bakit inilagay yun doon ng COMELEC? Hanggat hindi yan nababago, hanggat hindi yan nobody has challenged that for being unconstitutional or against the very provision of the law, that stands as a valid regulation. Hindi po pwedeng sabihin na hindi ito ang i-apply namin. Pwede mo lamang sabihin yan kung i-withdraw ng COMELEC ang nasabing resolution or somebody would challenge the constitutionality of that particular implementing rules and regulations. Okay. Diba sasabihin ni Mr. Escudero na hindi naman yung sinasabi ng batas kasi sinasabi ng batas ay ang donor o ang contributor ang mananagot. Pero sasabihin naman ng siyempre those who might be running after Mr. Escudero, no, but there is an implementing rules and regulations. So diyan ngayon magkakaroon ng pagtatalo. Okay, isa ko punta lang yung binanggit ko kanina yung pwedeng magamit na palusot ay kung yung contribution galing dun sa tao at hindi dun sa korporasyon, nakabilang yung tao. Those are two separate entities understandably under the law. Pero sa akin lang po, kung tutumbukin po yung pinaka-essensya nitong patakaran na ito, parang naglolokohan po tayo dito. Kasi pwedeng ako yung tao, ako magbibigay formally ng contribution, pero ang tindi ng impluensya ko dun sa kumpanya na ako rin po yung head. Yes. Kung gusto kong mapakinabangan bilang investment yung aking ibinigay na donasyon sa isang politiko, talagang gagamitin ko yun. Diba? Sabihin ko, bigyan mo naman ako ng tulungan mo naman ako magkaroon ng malaking mga allocations sa national budget. Hindi ko po sinasabi na ito yung nangyari, no? Ito yung sinasabi ko mga possibilities because of that entanglement or conflict of interest. Actually, hindi tayo parang lulukuhan dito.
even on ground of delikadesa, hindi dapat ginagawa yun, di ba? Opo. Dahil lang sa, kung ikaw nga ang presidente ng isang korporasyon, alam mo naman na merong ganung batas, hindi naman ginagawa yun. O kaya naman, kung ikaw ang kandidato, hindi mo naman siguro dapat tatanggap yun. Especially na ikaw ay abogado, na alam mo na parang po pwede masabing there's a way to circumvent the law, di ba? Sasabihin mo nga na, well, I am donating as a private individual. So siguro dapat magkaroon talaga ng kung sakali man mabago yung batas na maging mas maliwanag na kahit yung mga individual as long as they are officers of the corporation kapag sila nagbigay, dapat kasama sila sa mga prohibited contributors, no? Para hindi magkakaroon ng ganitong pagtatalo. Pero as of now, yung resolution number 10772 and 11109, they are valid resolutions of the Commission on Elections. Hanggat hindi yan nababaliwala ng ating Korte Suprema, it stands as a valid implementing rules and regulations at kasama yan sa tinatawag nating prohibited acts or could constitute an election offense. Opo. Ngayon, kung meron pong gusto magpapanagot dito kay Senate President Jesus Escudero, sino po dapat ang gumawa nun? At, kahit sino po? Kahit sino, ano ha? Pero ito ay tungkulin na ng Commission on Elections kasi nagsalita na nga si Mr. Escudero tungkol sa bagay na yan, dapat yan ay tinitingnan na kaagad ng COMELEC. Alam mo kasi may mga desisyon ng ating Korte Suprema na sinasabing even if there is no petition filed with the COMELEC could motu proprio could look into a matter which falls under its jurisdiction or in order to ensure a clean, honest, credible political exercise ito sa ating bansa. At ito isang pagkakataon na kung may na-discover ng evidence, whether it came from the person himself or from other sources, as long as these are material evidence to prove certain irregularities or election fraud, dapat motu proprio, yan ay tinitingnan na ng Commission on Elections. Okay, isusunod ko pong tanong ganito. No? Kung hindi po ako nagkakamali, itong contribution na ito ay binigay kay Senator Cheese noong 2022 elections. 2025 na po ngayon. No? Pwede pa rin po ba siyang habulin ng COMELEC? Yes, oo. Dahil sa yan kung halimbawa ngayon lang na-discover yung ganyang evidence at it came from him also, pwede yun. At saka isa pa yung mga election offense cases, it prescribes after 5 years, ano? Ay kung 2022, so ang prescription period yan ay hanggang 2027 pa. So at any time, pwede namang mabuhayin yan, ano? Pero again, everything would depend on the evidence that would be presented. Anong pwedeng kahinatnan, kunwari ni Senator Cheese? Kunwari, mapatunayan siyang liable dito sa kanyang ginawa. Well, kung yan talagang mapapatunayan may liability siya, ang penalty dyan is 1 year to 6 years imprisonment without any probation, not entitled to probation, then perpetual disqualification from holding public office, at saka deprivation of the right to vote. Ano? Ang mangyayari dyan, depende sa COMELEC kung sila mismo magpa-file ng case against him or sa pamamagitan ng isang tao na maghahain na nasabing reklamo. Although it might take a long time, but syempre, considering na ito ay nagkaroon ng public awareness about this matter, mukhang hindi lamang si Mr. Escudero ang nalalagay sa ganitong sitwasyon, kundi may mga iba pa na maaaring similarly situated. Bunyog, halikan na